Far East Broadcasting Company Philippines, in partnership with Green Hills Christian Fellowship Ortigas, bring you a message from the Word of God. Together, let us know Christ and make Him known. Nagpapatuloy tayo sa ating serye ng mga mensahe sa aklat ng Galatians. No other gospel stand firm on your freedom. Ang ating pong makikita sa mensahe natin sa hapong ito ay ang kagandahan ng kaligtasan na hindi ayon sa gawa, kundi ayon sa pananampalataya. Medyo mahaba po. Sa English, mas maiksi ito. Kaya lang pag tinagalog mo talaga, medyo hahaba. Ang maganda po talagang title dito ay yung Tagalog nung verse na ating binasa. Kaya lang kasi, kung yun ang ating gagamitin, yung pong, foolish Galatians, sa Tagalog po, mga hangal na Galatians. Hindi po masyadong maganda pakinggan yung hangal, di ba? Pati na rin yung who has bewitched you, sa Tagalog po, sino ang gumayuma sa inyo? No? Pero ganun po yung force ng language ng ating Apostol Pablo dito. Siya po, mababanaag nyo sa kanyang pananalita, ay galit. Siya ay hindi yung galit na dahil sa sarili niyang kagustuhan lamang, kundi yung galit dahil sa kanyang pagmamalasakit sa mga taga-Galatians. Nung last time natin nandito sa Galatians, pinag-aralan po natin yung parang summary niya nung justification by faith na doktrina. Nakita natin yun sa verses 15 and 16. Pero siguro babasahin ko muli yung ating teksto, pero umpisahan ko sa chapter 2 verse 20. No? Babasahin ko po siya ulit, pero umpisahan ko sa chapter 2 verse 20 and 21. I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. And the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Naalala niyo po yan, no? I do not nullify the grace of God, for if righteousness were through the law, then Christ died for no purpose. O foolish Galatians! Who has bewitched you? It was before your eyes that Jesus Christ was publicly portrayed as crucified. Nakita niyo yung connection? No? Doon sa chapter 2 verse 20, sabi niya, I have been crucified with Christ. Sa verse 21, then Christ died for no purpose. Tapos sa chapter 3 verse 1, it was before your eyes that Jesus Christ was publicly portrayed as crucified. So actually, yun ang parang first section dapat ng ating pag-aaral ngayong hapong ito. Tungkol sa napakadakilang pagkamatay ng ating Panginoong Jesus. Ngunit sa ating pag-aaral ngayon, pinaalalahanan ni Pablo ang mga Galatians tungkol sa kagandahan ng kaligtasan nila sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo lamang na walang halong gawa. Sa pamamagitan ng 5 katanungan, 5 questions po ito. Actually hanggang verse 5, no? Question mark din po 'yon. Sa ibang English translations, yung verse 5 po nagtatapos sa question mark, no? So sa New American Standard ganun po ng ano. Pero sa ESV natin, idinuktong yung verse 6 sa verse 5, tapos nilagyan ng question mark sa verse 6. Pero naniniwala kami na ang question mark dapat nasa end ng verse 5, hindi sa end ng verse 6. Kasi yung verse 6 po actually, pag-aaralan po natin yon next Sunday. No? Mas angkop siya next Sunday. Pero ang importante dito, sa pamamagitan ng 5 katanungan, ipinamukha ni Pablo na ang kanilang pagiging matuwid sa mata ng Diyos ay hindi by works of the law, kundi by hearing with faith. Sinabi niya po yon sa verse 2,
Did you receive the Spirit by works of the law or by hearing with faith? Tapos inulit niya po yun sa verse 5. Does he who supplies the Spirit to you and works and miracles among you do so by works of the law or by hearing with faith? So, nung binasa ko po ito, sabi ko, ang magkasamang verses ay yung first two verses, verses 2 and 3, kung saan niya binanggit yung by works of the law, not by works of the law or by hearing with faith. No? At yung second ay yung verse 5, kung saan niya binanggit, does he do works, miracles among you, do so by works of the law or by hearing with faith. So, 2 beses niya binanggit yon. Yung not by works of the law or by hearing with faith. Kaya kung babasahin natin ulit yun na mas mabuti, ang tanong niya, did you receive the Spirit by works of the law? No. Ang sagot doon, rhetorical question kasi yun. Ang sagot po doon, no. Or, by hearing with faith? Yes. Ang sagot naman doon. Nung inulit niya yung sa verse 5, does he who supplies the Spirit to you and works miracles among you do so by works of the law? Anong sagot doon? No. Or by hearing with faith? Anong sagot doon? Yes. So, no sa works of the law, yes sa hearing with faith. Yung po ang punto niya dito sa 5 verses na ito. Eh yung verse 1, saan ba siya kasama, Pastor? Kaya ako binasa ulit yung verse 20 at 21. Sapagkat naniniwala ako, doon siya nakagrupo. Kasi ang theme naman nun is the crucifixion of Christ. No? I have been crucified with Christ, sabi niya sa verse 20. Then Christ died for no purpose, sabi niya sa verse 21. So, chapter 3, verse 1, it was before your eyes that Jesus Christ was publicly portrayed as crucified. So, yung 2:20 hanggang 3:1, Christ crucified po ang tema nun. Yung verses 2 and 3 ay tungkol sa Spirit. Did you receive the Spirit? Having begun by the Spirit. So, in verses 2 and 3, ay tungkol sa Spirit. Yung verse 5 ay tungkol sa God the Father. Does He who supplies the Spirit to you, ang ating Diyos Ama. So kung makikita ninyo, sa loob ng 5 verses na ito, no, ipinapakita ni Pablo ang kagandahan ng ating kaligtasan sa pamamagitan ng ginawa ng anak who was crucified, the Spirit who worked in our hearts, and God who provided us miraculous regeneration. God the Son, God the Spirit, God the Father. Ang triune God po ay mababanahag natin dito sa mga verses na ito. Kaya ganun ko siya ginrupo. No? Sabi ko, hindi siya by works of the law, kundi by hearing with faith. Yun ang theme. No? Tapos pinakita niya yun sa 3 movement. Nakamit dahil faith or salvation or justification na nakamit dahil sa ginawa ni Kristo Jesus, yun yung una. Naging tunay dahil sa pagdating ng Espiritu Santo, yun ang pangalawa. At naging ganap dahil sa mahimalang pagkilos ng Diyos Ama sa kanilang kalagitnaan. Yun po ang pangatlo. So 3 punto lamang po ang ating mensahe ngayong hapong ito. Pero dahil kilala nyo naman ako, minsan sa 1 punto lang, napapahaba tayo ng konti. Pero susubukan natin tapusin. Itong section na ito ay umpisa nung doctrinal section ng Galatians. Yung chapters 1 and 2 na pinagdaanan na natin, pinaliwanag niya at pinagtanggol niya ang kanyang pagiging tunay na apostol na hinirang ni Kristo Jesus. Dito, sa chapters 3 and 4, inilahad ni Pablo ang tamang katuruan tungkol sa mabuting balita ng kaligtasan. Dito natin makikita ang gospel. By grace alone, through faith alone, in Christ alone. Napakadali kasi kung minsan, mga kapatid, ang matuksong magdagdag ng mga rules or rituals or practices or processes or systems sa ating buhay espiritual. Madalas, ito ay dahil gusto nating makita ang estado
ng ating pananampalataya upang matiyak na tayo nga ay ligtas, no? Sa pamamagitan ng ating mga aktibidades, ng ating performance. Kung minsan, yun ang nagiging kapalit ng ating pag-ibig sa Diyos. Yun po ang binababala ni Pablo dito. Sabi niya, huwag kayong hangal, O foolish Galatians, sabi niya. Kung minsan naman, ang mga dagdag na rules ay isang defense mechanism. Kasi ayaw natin mapasok ang ating kapatiran ng mga hindi totoo. Kaya naglalagay tayo ng mga sistema. Ay, kailangan interviewin namin kayo. Kailangan masagot nyo ito. Sa umpisa, maganda ang pakay, pero pagtagal, nagiging parang ritual. At nagiging parang naroroon na ang ating pananampalataya. Doon sa sistema, doon sa rules, doon sa rituals. At kung minsan, yun ang ating inaasahan para makita natin na tayo nga ay ligtas. O di kaya, mapatunayan natin sa Diyos na tayo nga ay ligtas. Alam niyo mga kapatid, kung kayo ay ligtas, ang lumigtas sa inyo ay ang Panginoon. Hindi nyo kailangan patunayan sa Kanya na kayo ay ligtas. Kasi siya nga ang nagligtas sa inyo. No? So wala tayong kailangan gawin o idagdag sa ating pananampalataya sa Kanya upang tayo ay maligtas. Pero mamaya makikita natin na kumikilos din ng Diyos sa ating pagsunod sa Kanya upang magkaroon tayo ng assurance na tayo nga ay sa Kanya. Pero yun ay ipapakita niya sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu Santo at ang pagkilos nito sa ating buhay. Kaya hinimok ni Pablo na ang lahat sa kanila ay to walk by the Spirit, no? Sabi niya, manalig sa kapangyarihan ng Espiritu, and you will not gratify the desires of the flesh. Galatians 5:16. Ang ating pagsandig sa kapangyarihan ng Espiritu ay magbubunga ng kabutihan sa ating buhay. Hindi ito, parang sabi nga ni Pastor Larry kanina umaga, balance scorecard. Hindi ito KPI, Key Performance Indicators. Alam nyo, nanggaling po ako sa mundo ng negosyo. Yan pong mga bagay na ganyan ay parang buwang bibig po namin. No? Para makita kung kayo nga ay nagpe-perform. Hindi kailangan makita ng Panginoon na kayo ay nagpa-perform. Kasi siya nga nagligtas sa inyo eh. At ang kanyang pagliligtas ay buo. Pero magkakaroon ng prutas ang inyong paglakad sa Espiritu. Galatians 5:22-23. But the fruit of the Spirit, singular, fruit, is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things, there is no law. So anong section natin? Not by works of the law, but by hearing of faith. By hearing of faith, nagkakaroon ng bunga. Yung bunga po ay multifaceted. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Pastor, pwede bang love lang muna? Wala lang munang joy? Pwede bang patience? Walang kindness? Pwede bang goodness? Pero walang faithfulness? Parang hinati nyo yung fruit. Iisa lang yung fruit. Lahat po ito ay lalabas sa buhay natin sa ating pananalig sa Espiritu Santo. Yung po ang punto niya dito, not by works of the law. Hindi sa sistema, hindi sa proseso, hindi sa ritual, hindi sa practice, kundi sa ating kaugnayan sa Diyos. Sabi nga sa John 15, I am the true vine. Whoever abides in me, he will bear much fruit. Kailangan lang natin pag-ibahuyuhin ang ating kaugnayan sa ating Panginoong Hesus at ang prutas na ito ay lalabas. Ito ay matatamo natin kung tayo magpapasakop sa Espiritu Santo to be
filled by the Spirit. To be controlled by the Spirit. Ephesians 5:18. Yung pong parallel verse nyo sa Colossians 3:16, ang pagiging filled by the Spirit ay walang iba kundi, let the word of Christ dwell in you richly. Yung being filled by the Spirit, hindi po hocus-pocus, hindi po magic. It is letting the word of Christ dwell in you richly. We are filled by the Spirit kapag tayo sumusunod sa utos ng Espiritu na kanyang sinulat sa salita ng Diyos. Malinaw? Ganyan po ang pagbubunga. Hindi natin kailangan yung mga rites and rituals. Maganda po yung iba. Maganda magkaroon ng sistema, magkaroon ng ritual na mayroon talagang malalim na ibig sabihin. Pero kung minsan ang ritual, nagiging ritual na lang. Alam nyo tayo mga protestante, may mga ritual din tayo. No, hindi yan sa mga katoliko lang o ibang relihiyon. Kung minsan tayo nagkakaroon ng mga ritual, pag-ingatan po natin, baka mamaya ang inahasahan natin yung ritual, yung pagpunta ng every Sunday dito sa worship service, yung pagsali ng growth group, yung pagsama sa mercy ministry. Kung minsan yun na ang inaasahan natin para tayo maligtas, hindi po yun ang dapat nating asahan. Not by works of the law, sabi ni Pablo. Huwag kayong hangal, sabi niya. Huwag kayong foolish. Huwag kayong parang ginagayuma. Yun po ang punto niya dito. Patay, introduction pa lang yun. Meron pa tayong 3 points, no? Bibilisan po natin. No? Okay. Una, nakamit nila ang kanilang kaligtasan dahil sa ginawa ni Kristo Jesus. Verse 1, diba? O foolish Galatians, who has bewitched you, it was before your eyes that Jesus Christ was publicly portrayed as crucified. I have been crucified with Christ, sabi niya. And He died out of God's mercy. Christ died for no purpose kung tayo babalik sa batas. Sabi niya, O foolish Galatians, who has bewitched you? Yung pong salitang foolish, anoetos, ang noeto po sa Greek ay parang knowledge, yung karunungan, wisdom. So, noetos, walang wisdom. No? Or unwise. Unwise. Pero sa gamit niya po sa New Testament, madalas ito ay ang pagkawala ng pananalig sa Diyos upang siya ay sundin. Halimbawa sa Luke 24:25. Sabi niya, si Jesus, nung siya'y kausap niya yung 2 disipulo sa road to Emmaus, at parang hindi nila nauunawaan yung kanyang tinuturo. Sabi niya, "Oh, foolish ones." Same word. Hindi ibig sabihin wala kayong utak. Hindi ibig sabihin wala kayong karunungan. Kundi kulang kayo ng pananampalataya upang sumunod. And slow of heart to believe all that the prophets have spoken. Sinabi na niya magmula sa Genesis hanggang sa Malakay, ang lahat ng sinabi ng lumang tipan tungkol sa kanya. Pero, oh, foolish one, sabi niya. Despite all of this information, hindi kayo nagkukulang sa information, hindi kayo nagkukulang sa, maraming salamat, Joy, sa revelation, nagkukulang kayo sa belief. O slow of heart to believe, sabi niya. Yung po ang ibig sabihin ng foolish. Yung bewitched po, dito lang po yung ginamit sa buong New Testament, yung salitang ito. No? Alam niyo naman po ang ibig sabihin ng bewitched. Sa Tagalog, parang minaligno, o sinapian, o nagayuma. No? Para sa mga medyo may edad sa atin, merong awit noon, si Frank Sinatra, na bewitched, bothered, and bewildered. Di ba? Sarap pakinggan. Dahil love song po yun eh. No? Ang sinasabi doon, yung lalaki, I am bewitched, I am bothered, I am bewildered dahil sa kagandahan mo, dahil sa pagmamahal ko sa iyo. Ganun po din yung sense dito. Parang nawala na sa isip nila ang mga Galatians. Foolish, bewitched, parang ginayuma. Malinaw naman na ang kausap niya ay mga ligtas. Kasi sabi niya kayo,
ay meron ng, hanapin nyo ang fruit of the Spirit. Kayo ay meron ng Espiritu sa loob nyo. That's why you should be led by the Spirit. Filled by the Spirit. So, ang kausap niya ay mga Kristiyano na. Pero kahit mga Kristiyano, mga kapatid, kuminsan, ay parang nagagayuma at nahihilo dahil kuminsan gusto natin ang sarili nating gawa para meron tayong konting kontribusyon. Ayaw natin nung wala eh. Yung umaasa lang tayo. Di ba? Ang gusto natin yung meron tayong kontribusyon para kontrolado natin ng konti yung equation ng salvation. Hindi po ganun ang pagliligtas ng Diyos. Ang Diyos, siya lang ang kumikilos sa ating salvation. Siya lang. Sa Kanya nagmumula at sa Kanya nagtatapos ang ating salvation. Parang namaligno nga mga Galatians sa kanilang paniniwala sa mga sinasabi ng Judaizer. Masidhi ang salita niya rito. Malamang sinabi niya hangal. No? Actually, sa mga medyo nakakatanda, kasama na po ako doon. Yung pong salitang hangal, para kang minura. No? Meron sikat po na kontrabida noon, nung araw, no? Ang artista na si Ben David. Ang kanyang famous line ay, hangal! No? Kasi yun ang parang tagline niya. Siyempre, walang nakakakilala sa inyo kay Ben David, parang ako lang yata. No? Ha? Kilala nyo si Ben David, no? Umuo kayo. Parang ako lang kasi nakakakilala eh. Si Ben David, hangal. Ganun po ang pagkakasabi niya. No? Bakas, sa salita ni Pablo, yung pagkagalit niya. Sabi niya sa Galatians 1:6-9, I am astonished that you are so quickly deserting Him who called you in the grace of Christ and are turning to a different gospel. Not that there is another one, but there are some who trouble you and want to distort the gospel of Christ. Merong bumabaluktot sa Ebanghelyo. But even if we or an angel from heaven should preach to you a gospel contrary to the one we preach to you, let him be accursed. Aba, sinumpa niya, no? Inulit pa niya, as we have said before. So now I say again, if anyone is preaching to you a gospel contrary to the one you received, let him be accursed. Malalim ang galit ni Pablo dito. Nagagalit siya dun sa mga nagdi-distort ng gospel. Baka sa mga salita niya, ang kanyang malasakit para sa tamang paglago ng buhay espiritual ng mga Galatians. In fact, later on sa Galatians 4:8-11, sasabihin niya ito, formerly, when you did not know God, you were enslaved to those who that by nature are not God's. But now that you have come to know God, or rather to be known by God, how can you turn back again to the weak and worthless elementary principles of the world, whose slaves you want to be once more? Gusto niyo bang maging alipin uli? No? You observe months and seasons, days and months and seasons and years. I am afraid I may have labored, labored to the point of exhaustion. I may have done all of this hanggang sa ako'y mahimatay na over you in vain. Ganun pong lalim ng pagmamalasakit niya. Kaya gayon na lamang ang kanyang pagkakasalita. Dapat nilang alalahanin. No? So wag sila dapat magpalinlang sa mga nagtuturo na kailangan nilang sumunod sa batas ni Moises upang sila'y maligtas. Pangalawa, dapat nilang alalahanin na ang kanilang kaligtasan ay nakamit ni Kristo sa kanyang matuwid na buhay at walang salang pagkamatay. Ito po yung gospel message. It was before your eyes that Jesus Christ was publicly portrayed as crucified. So, malinaw sa pamamahayag ni Pablo at pangangaral niya ang dakilang pagkamatay ni Kristo Jesus sa krus ng Kalbaryo. Sa 1 Corinthians chapter 1 verses 22-24, ang sulat niya ganito, for Jews demand signs and Greeks seek wisdom, but we preach Christ crucified, a stumbling block to Jews and folly to Gentiles. But to those who are called, both Jews and Greeks, Christ, the power of God and the wisdom of God. Palagi niyang pinipreach ang krus ng Kalbaryo. Sabi niya sa 1 Corinthians chapter 2 verse 2, for I decided to know nothing among you
except Jesus Christ and Him crucified. Jesus Christ and Him crucified ang gospel message. Ang gospel po ay tungkol sa person, si Jesus Christ, and Him crucified, and His finished work on the cross. Yan po ang gospel na tinuro ni Pablo. Napakalinaw ng kanyang pamamahayag niyan na parang ang sabi niya dito, he is publicly portrayed. Parang pinaskill ko sa dyaryo, parang nilagay ko sa buong internet, parang finlab ko ang social media ng itsura ng picture ni Kristo na walang sala, na walang kasalanan, ngunit namatay para sa ating kasalanan. Ganun ang malinaw niyang pinipreach. Sinakripisyo ni Jesus ang kanyang buhay sa krus upang tayo ay maging matuwid sa mata ng Diyos sa pamamagitan ng grasya ng Diyos. Yun yung sinabi ni Paul sa verse 21 ng chapter 2, di ba? I do not nullify the grace of God, for if righteousness were through the law, then Christ died for no purpose. Sayang! Bakit pa siya namatay? Kung kaya naman maging ligtas sa pamamagitan ng pagsunod sa batas. Sabi niya, hindi nga kasi natin kaya. Tayo ay merong wagas na pagkakautang sa Diyos na binayaran ni Jesus sa krus. At yung ating kakulangan sa pagiging matuwid ay kanyang pinuno sa kanyang matuwid na buhay. Kaya mga kapatid, napaka-importante ng dalawang klaseng obedience na ipinakita ng ating Panginoong Jesus. Una, yung kanyang active obedience. Sinunod niya ang buong batas. Sabi niya sa Matthew 5:17, I did not come to break the law, but to fulfill it. Sabi sa Hebrews 4:15, we have a high priest who can sympathize with us because he was tempted in every way, yet was without sin. He actively obeyed. Sinunod niya ang lahat according to righteousness. Datapwat, meron siyang righteousness. Pangalawa, pinagbayaran niya lahat ang hindi kanya, ang utang natin sa Diyos dahil sa ating mga pagkakasala. Hindi niya dapat bayaran yon, pero bilang ating substitute, pinagbayaran niya yun sa krus. Yun ang kanyang passive obedience. Active obedience, yung kanyang perfect righteousness. Passive obedience, yung kanyang sinless death. At dahil dun sa dalawang yon, tayo ay may kaligtasan sa Kanya. Tayo ay hindi lang bayad sa ating kasalanan. Tayo ay matuwid sa mata ng Diyos. Sapagkat ang katuwiran ni Kristo ay Kanyang ipinataw sa atin at ang atin namang kasalanan ay ating ipinataw sa Kanya na Siya naman din ang nagbayad ng ating utang. Kung isipin niyo ang ganon, mga kapatid, hindi ba't napakadakila ng ating kaligtasan? Meron pa ba kayong maidadagdag doon? Kompleto na. He lived a perfect life. He died a sinless death. Bayad ang ating utang. Ganap ang ating katuwiran. Sabi niya sa 2 Corinthians 5:21, for our sake, He made Him to be sin who knew no sin, so that in Him we might become the righteousness of God. Sabi niya sa Colossians 2:14, by canceling the record of debt that stood against us with its legal demands, this He set aside, nailing it to the cross. Kaya sabi niya, I am crucified with Christ. Ako ay pinako sa krus kasama niya. Kaya nga, maaari nating sabihin yun sa atin. I have died to the law so that I might live for God. For I have been crucified with Christ. And it is I, no longer I who live, but Christ who lives in me. And the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Ang mga kautusan tungkol sa mga pagsasakripisyo ng mga hayop sa lumang tipan ay anino lamang ng tunay na sakripisyo ni Jesus sa krus na minsanan niya lang ginawa para sa lahat ng mananalig sa Kanya sa lahat ng panahon. Sabi sa Hebrews chapter 10, basahin ko na lang yung verse 14,
For by a single offering he was perfected, he has perfected for all time those who are being sanctified. For all time. Minsan niya lang ginawa. Pero dahil siya ay Diyos, it is for all time. Number 2, naging tunay. So sabi niya, naging nakamit ninyo ang inyong kaligtasan dahil sa pagkamatay ni Kristo sa krus. Pangalawa, naging tunay ang kanilang kaligtasan dahil sa pagdating ng Espiritu Santo. Verses 2 and 3. Let me ask you only this. Did you receive the Spirit by works of the law? No. Ang sagot doon. Or by hearing with faith? Yes. Ang sagot doon. Ang kanilang kaligtasan ay tinanggap nila ang Espiritu ng Diyos na nagbigay buhay sa kanila, ay tinanggap nila not by works of the law, hindi dahil sa pagsunod sa mga kautusan, but by hearing with faith. Ang pagdating ng Espiritu sa kanilang mga buhay ay sa pamamagitan lang ng pananampalataya. Hindi maaaring tinanggap ng mga Galatians ang diwang banal sa pamamagitan ng pagsunod sa batas. Sapagkat, alam niyo kung bakit? Sapagkat marami sa kanila ay mga hintil. At hindi sila kasama sa Commonwealth of Israel. Sa Ephesians chapter 2 verses 11 to 12, ganito ang ating mababasa. Wala po siya sa screen, kaya baka kailangan yung hanapin sa Biblia ninyo. No. Ephesians 2:11 to 12. Therefore, remember that at one time you Gentiles in the flesh called the uncircumcision by what is called the circumcision, which is made in the flesh by hands. Remember that you were at that time separated from Christ, alienated from the commonwealth of Israel, and strangers to the covenants of promise, yung batas, having no hope and without God in the world. Paano sila maliligtas o paano darating ang Espiritu sa kanila kung wala naman sa kanila yung batas? So ngayon, ang iniisip nila, kailangan natin pala magpa-circumcise. Hindi nga ni-reveal ni God ang batas niya sa inyo eh. Ang kakayanan na manampalataya kay Kristo Jesus ay nakakamit sa pakikinig ng makapangyarihang salita na tungkol sa Kanya. Romans 10:17. So faith comes from hearing, and hearing through the word of Christ. Or mas magandang translation, and hearing through the word concerning Christ. Faith comes from hearing. So, ang faith, binibigay sa atin ng Diyos, di ba? Paano nakukuha ang faith? From hearing. And hearing through the word of Christ. Paano yung mga kapatid natin na walang hearing? Natanggap nila ang gospel sa pamamagitan ng sign language ng ating kapatid. Hearing the words concerning Christ. Ang pananampalataya ay dumadaloy sa pamamagitan ng hearing of faith. Hearing whether audibly or through sign language. Sa Acts 13:38 to 39, si Paul nagpipreach sa isang Gentile church, sa isang Gentile synagogue. Sabi niya, let it be known to you, therefore, brothers, that through this man, Jesus Christ, forgiveness of sins is proclaimed to you. And by him, everyone who believes is freed from everything from which you could not be freed by the law of Moses. Hindi kailanman magkakaroon ng kalayaan sa pamamagitan ng kautusan. Sabi niya to the same church, ang epekto ng kanyang preaching ay ganito, Acts 13:42 to 43. As they went out, yung nakinig sa kanya, the people begged that these things might be told them the next Sabbath. And after the meeting of the synagogue broke up, many Jews and devout converts to Judaism followed Paul and Barnabas, who, as they spoke with them, urged them to continue in the grace of God. May epekto yung words concerning Christ. Alam nila na ang Espiritu ng Diyos ang kumilos sa pamamagitan ng salita ng Diyos upang gawing bahagi ng katawan ni Kristo ang lahat ng kanyang hinirang na mananampalataya sa Kanya.
Ephesians 1:13. Paano ba tayo na-save? Paano tayo nagkaroon ng saving faith? In Him, sabi ni Paul, Ephesians 1:13. In Him, you also, kausap niya yung Ephesian church, when you heard the word of truth, the gospel of your salvation, and believed in Him, were sealed with the promised Holy Spirit. Tayo po ay selyado, kandado, sarado, naligtas. Dahil tayo ay naniwala, nanampalataya sa pamamagitan ng salita ng Diyos na ating narinig. Ganun po tayo lahat lumapit sa Diyos, di po ba? Meron pong nagsabi sa atin ng gospel, nag-share ng gospel, narinig niyo sa mga baptism testimonies natin. 1 Corinthians 12:13, for in one Spirit we were all baptized, hindi water baptism to, Spirit baptism. We were all baptized into one body, Jews or Greeks, slaves or free, and all were made to drink of one Spirit. Yung po ay nakarating sa atin sa pamamagitan ng faith, hindi sa pamamagitan ng works of the law. Ang mga Galatians mismo ay nanampalataya sa pamamagitan ng pamamahayag ni Pablo at ni Barnabas ng salita ng Diyos. Kaya naranasan nila ang pagkilos ng Diwang Banal sa kanilang kalagitnaan. Kung gusto niyo malaman yung kwento ng Galatian churches, basahin niyo po ang Acts 13 and 14. Kung paano pinreach ni Paul at Barnabas ang gospel sa kanila. Gusto ko sanang basahin yun ngayon, pero mahaba. No? Yung aming pong growth group, parang ilang buwan na namin binubuno yung Acts 13 and 14. At hindi pa kami tapos. No? Pero basahin niyo po yun. Ang sabi sa Acts 13, 47 to 48. For so the Lord has commanded us, saying, I have made you a light for the Gentiles, that you may bring salvation to the ends of the earth. Ito po ay quotation from Isaiah 46:10. Yan po ang pakay ng Diyos para sa bayang Israel, na sila ay maging ilaw ng kaligtasan na magdadala ng gospel up to the ends of the earth. Yung po ang ginagawa ni Pablo at ni Barnabas. Pareho po silang Israelita. Sila ay pinadala to the ends of the earth so that they may bring salvation to the ends of the earth. Tapos tingnan niyo ang nangyari. Verse 48. And when the Gentiles heard this, they began rejoicing and glorifying the word of the Lord. And as many as were appointed to eternal life believed. Kuha niyo yun? As many as were appointed to eternal life believed. Yung mga sinulat ng Diyos sa Book of Life, mga pangalan nila, yung po ang ibig sabihin ng word na appointed. Appointment book. Yung sinulat ng Diyos ng mga pangalan sa Book of Life, they all believed. They rejoiced. Plano pala ng Diyos na kasama tayo sa kanyang kaharian. At sila ay nanampalataya. Ang paglago nila sa pananampalataya, mga kapatid, ay dahil sa kalakasang bigay din ng Diwang Banal. Ang kanilang kaligtasan ay dahil sa ministeryo ng Diwang Banal na kanilang tinanggap mula sa Diyos, at ang Diwang Banal working with the Word of God, the Spirit of God, working with the Word of God. Nung kanilang narinig, nagkaroon sila ng saving faith at sila ay nanampalataya. They repented from their sins and they turned to Christ. Ganon po nangyari sa kanila. All by the ministry of the Holy Spirit. Ang Holy Spirit ang nagkokos ng regeneration sa ating mga puso. Siya po ang nag-agent ng Panginoon upang tayo ay maging born again. Siya ay kumikilos sa ating puso at isipan upang maunawaan natin ang salita ng Diyos. Upang ating maintindihan at matanggap sa ating mga puso. Kasi kung minsan mahirap tanggapin ang gospel. Sino ba ang gustong umamin kaagad na sila ay sinners? Hindi ba nung una tayong nilapitan, kapatid, alam mo kasi for the wages of sin is death. Mabuti na lang, hindi ako sinner. Talaga, hindi ka sinner. Hindi. Wala naman akong pinapatay, hindi naman ako nagnanakaw, hindi ako nanggagahasa, hindi ako sinner. Pero, meron ka bang mas mahal kaysa sa Diyos?
O, syempre, nanay at tatay ko. O, patay na kagad dun sa first commandment. Ikaw ba ay may graven image na iyong sinasamba? Ay, itong telepono ko, hindi ko ito maiwan. No? Parang graven image to mga kapatid kung minsan. No? Sinasamba natin ang ating mga telepono. Paano ko alam? Kasi miya't-maya, gato ang ating makikita. No? Naglalakad sa kalye, mababangga ka na. Tumatawid ng kalye, pero anong ginagawa? Sinasamba ang cellphone. Mga kapatid, lahat tayo yung nagkasala. Walang gustong umamin noon. Hindi po madali ang gospel. Kaya kailangan ng Espiritu Santo. Ngunit ang ating paglago sa ating buhay spiritual ay binibigyan din kalakasan ng Diwang Banal. Sabi niya, are you so foolish? Inulit na naman. Kayo ba'y hangal? No? Having begun by the Spirit, are you now being perfected by the flesh? Muling ipinamumukha ni Pablo sa mga Galatians na sila ay hangal, foolish, may kakulangan sa pananampalataya. Hindi sila sumusunod sa salita ng Diyos. Hindi pwedeng sila ay inaring matuwid sa mata ng Diyos, justified, sa pamamagitan ng Espiritu, tapos sila ay lalago sa kanilang buhay spiritual, sanctified, sa pamamagitan ng kanilang sariling gawa. Hindi pwedeng ma-justify by the Spirit, tapos sanctified by the flesh. Hindi pwedeng justified by hearing of faith, tapos sanctified by works of the law. Ang objective sa atin ng Panginoong Diyos nasa Romans 8:29-30. Tayo ay kanyang tinawag, tayo ay kanyang ginastify, tayo ay kanyang i-glorify. In order that we be conformed to the likeness of His Son. Yan po ang ibig sabihin ng sanctification. Ang justification, mga kapatid, ay isang natatanging gawain ng Diyos. At Diyos lang. Walang may dadagdagan tao upang matupad ang ating kaligtasan kay Kristo Jesus. Ang Diyos lang. Siya ang kumilos sa ating puso. Siya ang nagbigay ng gospel. Siya ang nagpaintindi sa ating isipan. Siya ang nagbukas ng ilaw ng ating buhay spiritual. Siya ang nagbigay ng faith na nakapagliligtas. Siya at siya lang. Ang kumilos para sa ating justification. Ang tawag po ng mga theologian doon, monergistic. Siya lang, God, moner. Isa lang, mono. Isa lang ang kumilos sa justification. Ang sanctification naman ay isang natatanging gawain pa rin ng Diyos na ayon sa kanyang grasya, still according to His grace, upang lumago ang paglakad sa kabanalan ng isang Kristiyano na hindi niya magagawa sa sarili niyang lakas. We are supposed to be conformed to the likeness of Christ. Hindi natin kayang gawin yon sa sarili nating lakas. Ang tawag natin doon, sanctification. Kung ang justification ay monergistic, ang Diyos lang at Diyos lamang ang tanging gumagawa, ang sanctification ng tawag ng iba ay synergistic. No? Ang Diyos na kumikilos sa buhay at lakas at pagsunod ng isang mananampalataya. Saan natin makikita yon? Pastor, baka ako tanungin sa eskwelahan, ano ba ang synergistic? No? Synergy. No? Yung mga nakakaintindi na sa negosyo, ang isang negosyo may ganito, ang isang negosyo may ganito. Pag pinagsama sila, may synergy. No? Pero ibang klaseng synergism to. Kasi merong isang extreme. Ang tawag natin doon, quietism. Let God and let go. I will just let God and let go. Wala akong gagawin. Magiging katulad ako ni Kristo Jesus. Meron naman sa kabilang dako, on the other extreme, activism. No? Kailangan kong gumawa. Kailangan kong mag-Bible study. Kailangan kong mag-memorya. Kailangan kong gawin to. Kasi kung hindi ko gagawin to, hindi ako magiging katulad ni Kristo. Kailangan ko itong gawin sa aking sariling lakas.
Kaya natin to. Activism yon. Extremes. Quietism, activism. Ang katotohanan po, mga kapatid, ay nasa gitna. Babasahin ko po. Philippians chapter 1 verse 6. For I am sure of this, that he who began a good work in you will bring it to completion at the day of Jesus Christ. He who began, sino yung nagbigin? Si God. Diba? He who began a good work in you, your salvation, will bring it to completion at the day of Jesus Christ. Yung term na day of Jesus Christ, the day of judgment, kung saan si Jesus Christ ay nakaupo sa bema seat of Christ at kanyang huhusgahan ang lahat ng ating gawa bilang mga Kristiyano. So in the day of Christ, He will bring it to completion. Ano ibig sabihin ng completion? Tayo ay magiging katulad ni Kristo. Mangyayari ba yun sa buhay natin? Hindi. Hindi po tayo nagtuturo ng perfectionism sa ating simbahan. Mangyayari po yun kapag tayo ay mukhaan na sa ating Diyos. Philippians 1:6. He will bring to completion. He. No? Pero sabi niya sa chapter 2 ng Philippians, therefore, my beloved, as you have always obeyed, obedience, as you have always obeyed, so now, not only as in my presence, but much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. Sinabi na, pastor, works ang salvation eh. Hindi po yun ang ibig sabihin. Work out. Nasa loob ang inyong salvation. Work it out. Express it. Work out your own salvation. Another way to understand it is kung nag-gym kayo, kayo ay nag-work out. Palakasin ninyo ang inyong pananampalataya, ang inyong tapang, ang inyong courage. Work out your own salvation with fear and trembling. Kailan ba tayo nanginig sa harap ng Diyos? Tapos, tignan niyo yung verse 13. Hindi pa tapos eh. No? For it is God who works in you both to will and to work according to His good pleasure. It is God. Work out. It is God who works in. Synergistic. Kumikilos ang Diyos sa ating pagsunod upang tayo ay maging katulad ni Kristo. Another text, 2 Peter chapter 1, verses 3 to 4. Sabi niya dito, sabi ni Pedro, His divine power has granted to us all things that pertain to life and godliness. All things para tayo maging godly. Para tayo mabuhay. His divine power has granted to us all things that pertain to life and godliness through the knowledge of Him who called us to His own glory and excellence, by which He has granted to us His precious and very great promises, so that through them you may become partakers of the divine nature. Ano ibig sabihin nun? Become like Christ. Partakers of the divine nature. Having escaped from the corruption that is in the world because of sinful desire. Sabi ni Peter, kailangan natin gawin yun. Pag tinuloy niyo po yung section na yun, sabi niya sa verse 5, for this very reason, in order for you to be conformed like Christ, in order for you to be partakers of the divine nature, for this very reason, sabi niya, make every effort. Uy, may effort. Kailangan mag-effort to supplement your faith with virtue, and virtue with knowledge, and knowledge with self-control, and self-control with steadfastness, and steadfastness with godliness, and godliness with brotherly affection, and brotherly affection with love. Hindi ba parang fruit of the Spirit yon? Parang baliktad lang yung binasa. For if these qualities are yours and are increasing, they keep you from being ineffective or unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Merong effort at ang Holy Spirit ang nagbibigay ng energy para sa effort na ito. For whoever lacks these qualities is so nearsighted that he is blind. O hindi ka lang hangal, hindi ka lang may ginayuma, you are also blind, having forgotten that he was cleansed from his former sins. Therefore, brothers, be all the more diligent. May effort, may diligence to confirm your calling and election.
For if you practice these qualities, you will never fail. Yung iba ginagamit yon to make your calling and election sure sa NIV. Sa ESV, to confirm your calling and election. Yun ang mga, Pastor BJ, kailangan nating i-confirm ang ating calling and election. Ang tanong ko, confirm with who? Kanino nyo i-confirm? Kay God? Hindi ba siyang nagbigay ng saving faith sa inyo? So alam niya kung may saving faith kayo, wala. Hindi ba siya ang nagko-conform sa inyo to be like Christ? Siya nagbigay ng Espiritu sa inyo? So to confirm with who? With yourself. Kasi hindi natin nakikita ang ating pananampalataya at ang estado ng ating mga puso. Datapwat kailangan nating i-confirm. At mako-confirm natin to kung lumalabas yung fruit of the Spirit sa ating buhay. Mahirap maintindihan, ano? Because it's such a mystery. Ang kasinungalingan ng mga Judaizers, yung una nila, kailangan muna may sanctification bago ka ma-justify. Binabaliktad nila. Walang pinagkaiba yan sa ginagawa ng Roman Catholic Church. Kailangan you will be sanctified first. No? First plank of sanctification is baptism. You are born again. If you commit mortal sin, you get to the second plank of justification, which is penance. Confession, communion, penance. Until you are perfect, purged from every sin. Where? In purgatory. That's nowhere in the Bible. Ang kabuuan ng ating kaligtasan, mga kapatid, ay gawa lahat ng Diyos. John 6:37-40, all that the Father gives me, sabi ni Jesus, will come to me. You have to come. Baka meron sa inyo dito has not yet come to Christ. Di po humingi ng kapatawaran ng Panginoon. You have to come. All that the Father gives me, yung mga pinili ng Diyos from the foundation of the world. Paano ko malalaman, Pastor, nakasama ako doon? You come. If you come, then you're part of the group. All that the Father gives me, all, lahat, walang labis, walang kulang, will come to me. And whoever comes to me, I will never cast out, will never be lost. You will never lose your salvation. I will dare say, once saved, always saved. For I have come down from heaven not to do my own will, but the will of Him who sent me, sabi ni Kristo. And this is the will of Him who sent me, that I should lose nothing of all that He has given me, but raise it up on the last day. For this is the will of my Father, that everyone who looks on the Son and believes in Him should have eternal life, definite. Hindi mawala. And I will raise Him up on the last day. Baka hindi pa kayo kontento doon. Verse 44. No one can come to me unless the Father who sent me draws him. No one can come to me unless the Father who sent me draws him. Paano ko malalaman, Pastor, kung ako ay dinodraw ng Father? Did you come to Him? Then you have been drawn. And I will raise Him up on the last day. Paano ko makatitiyak, Pastor, na ako'y heaven-bound? Ayun, nakalagay. I will raise Him up on the last day. Pangatlo, huli sa lahat, hindi ko na po bibigyan masyadong oras ito dahil wala na tayong oras. Naubusan na naman ako ng oras, 4:30 na. Magagalit na naman sa akin ang comms at ang worship ministry. Naging ganap ang kanilang kaligtasan dahil sa mahimalang pagkilos ng Diyos Ama. Nakamit ng Diyos Anak, naging tunay dahil sa Diyos Espiritu Santo, naging ganap dahil sa mahimalang pagkilos ng Diyos Ama. Verses 4 and 5. Did you suffer so many things in vain, if indeed it was in vain? Hindi nila dapat sayangin ang mga karanasan nagpalakas na ng kanilang pananampalataya. Yung word doon na suffer can also be translated experience. Pero negative usually ang experience ng Christians nung panahon na yon.
Kaya parang angkop din yung translation na suffer. Did you suffer so many things in vain? Sayang naman. Kayo ay inusig dahil sa inyong pananampalataya. Sa Acts 14, 21 to 22, when they had preached the gospel to that city and had made many disciples, they returned to Lystra and to Iconium and to Antioch, strengthening the souls of the disciples, encouraging them to continue in the faith and saying, through many tribulations, we must enter the kingdom of God. Mahirap maging Kristiyano, sabi ni Pablo. 2 Corinthians 6:1, working together with him then, we appeal to you not to receive the grace of God in vain. 2 Corinthians 13:5-6, examine yourselves to see whether you are in the faith. Test yourselves, or do you not realize this about yourselves, that Jesus Christ is in you? Unless indeed you fail to meet the test, I hope you will find out that we have not failed the test. Si Pablo, hindi niya nakikita kung sino ang ligtas. Kaya sabi niya, test yourselves. Yung believer, hindi niya nakikita kung siya nga ay tunay na ligtas. Kaya ang sabi ni Pablo, test yourselves. I hope you did not suffer in vain. Pangalawa, dapat nilang alalahanin na ang kanilang kaligtasan ay isang mirakulo ng Diyos sa kanilang buhay. Sabi niya, the He who supplies the Spirit to you, si God yun, God the Father, and works miracles among you, do so by works of the law or by hearing with faith. Kailangan nyo bang sumunod sa law para makakita ng mirakulo? Sa Acts 14:3 ang wika doon. So they remained for a long time, si Paul and Barnabas, speaking boldly for the Lord, who bore witness to the word of His grace. How did He affirm the word of His grace? Paano niya binigyan ng katunayan ng word of His grace? By granting signs and wonders to be done by their hands. So nakapaggawa ng mga mirakulo si Pablo at si Barnabas. Nung nasa Lystra sila, now at Lystra, there was a man sitting who could not use his feet. He was crippled from birth and had never walked. He listened to Paul speaking, and Paul, looking intently at him and seeing that he had faith to be made well, said in a loud voice, stand up right on your feet. And he sprang up and began walking. Miracles were done before them. Ang mirakulo ay nakita nila. Pero ang pinakamalaking mirakulo ay ito. Ephesians 2. Ang sabi doon, we are dead in our trespasses and sins. Ganun sila dati. Pagdating sa verse 4, sabi, but God, being rich in mercy, because of the great love with which He loved us, even when we were dead in our trespasses, kahit nung patay tayo sa Kanya, kahit nung patay tayo at hindi natin inaalintanan, kahit na anong paraan na makadiyos, kahit na ano paman, ang ating pagkakasala, even when we were dead in our trespasses, He made us alive together with Christ. By grace, you have been saved. Yan ang pinakamalaking mirakulo. At yan ay naranasan ng bawat isa sa atin. Ang paalala ni Pablo sa mga Galatians, mga kapatid, ay babala naman niya sa atin. Sariwain natin lagi ang kagandahan ng ating pagiging matuwid, not by works of the law, but by hearing of faith. Isang napaka-gracious na mirakulo na ginawa ng Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo para sa bawat isa sa atin. Sariwain natin palagi kung paano siya kumilo sa ating buhay. Alalahanin natin nung tayo'y unang nakakilala sa Kanya. At kung sino at kung ano ang ginamit niyang kaparaanan upang tayo ay Kanyang tawagin at ibigay kay Kristo. At kung kailan tayo ay tinawag niya upang tayo naman ay lumapit sa Kanya. Sariwain natin yun, mga kapatid. Upang sa ating buhay, tayo ay gumagawa, hindi ayon sa batas, kundi ayon sa ating pag-ibig at pasasalamat sa Kanyang dakilang kaligtasan. Tayo po'y tumayo at tayo manalangin. Panginoon, maraming po salamat sa inyong mensahe sa amin sa hapong ito. Kayo po ang magbigay ng basbas at pagpapala sa bawat isa sa amin. Ang pag-ibig ng Diyos at kagandaang loob ni Kristo Jesus at ang gabay at pakikipisan ng Diwang Banal ang mapay sa atin na nawa magmula ngayon at magpasawalang hanggan. At ang lahat ay nagsabi ng Amen. Magandang hapon po sa kanilang lahat.
You've just heard a message from the Word with Green Hills Christian Fellowship Ortigas in partnership with Far East Broadcasting Company Philippines. We hope you can join us next week. God bless you.